Nagpapagawa ka ba ng bahay? Bakit may mga karpentero sa loob? Bako mo maigi. At itong kabila. Ano ho ibig sabihin nito? Ikaw ba si Reden Sarmiento? Ako nga. Mga sheriff kami. Sheriff? Insan, di ba sa cowboy lang yun? Tumigil ka nga. Ito ang closure order na galing sa korte. Sana naman ho, binigyan niyo kami kahit konting palugit. Siguro naman ay nakatanggap ka na ng notice dahil sa ilang buwan ka nang hindi nakakapagbayad sa bangko. Kaya ito, iniilit na ang mga ari-arian mo. At kahit anong gamit dito sa loob ay hindi mo pwedeng ilabas. Pati yung mga damit namin. Yung short ko. Yung sipilyo ko. Yung brief ko. Mga damit at mga personal na bagay, pwede. Pero bukod doon, wala na. Insan, may mga damit nga tayo. Pero wala naman tayo matutulugan. Take pa natin na sa sunugan. Ano nangyari sa mukha mo? Napaaway kayo, no? Ito kasi si Kaloy eh. Tulog ng tulog sa trabaho. Kaya natanggal kami. Yun lang ba ang problema mo? Kaya hindi maipintay ang pagmumukha mo? May malaking problema eh. Pinadlock na sheriff yung bahay niya. Pinadlock? Bakit? Kasi... Nakasanla eh. Hindi kasi siya nagbabayad eh. E paano kayo ngayon? Ano mangyayari sa inyo? wala nga. Ano ba, di pa laboy-laboy? Kanina ka pa, hindi ka naman kinakausap. Sagot ka na sagot. Sige ka, wala tayong matutulugan. Yun lang ba ang problema nyo? Eh, di dun muna kayo sa apartment ko. Total, solong katawan lang naman ako doon, di ba? Nakakaya naman sa'yo. Pabigat lang kami. Nakakaya. Hay nako, Reden. Mas nakakahiya kung sa bangketa kayo matutulog. At saka pansamantala lang naman yun, di ba? Pag nakakita na kayo ng trabaho at ng titiran, eh di tsaka na kayo umalis. Pumayag ka na, Insan. At saka pabor sa akin yun. Hindi na ako parang tangang maghihintay sa'yo dito. Eh di pagdating ko ng bahay, kumbaga sa pagkain, nakahain ka na. Kakainin ko na lang. Sige na. Huwag na natin tuloy. Kinakabahan ako eh. Pambihira ka naman. Nandito na tayo eh. Kapag pumalpak tong lakad natin, sa munting lupa bagsak natin. At ikaw silya elektrika dahil ikaw promotor. Think positive lagi. Think positive. Pag nakalusot tayo, tapos ang problema natin. Hindi. Puno. Sige na. Bahala na. Good morning, sir. Good morning, ho. Good morning. Ano to? Sama! 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 Tom! Sama kayo! Sino man dyan dito? Sapo! Ito! Ayos! Buksan mo yung ball! Yes! Oo! Oo! Buksan mo! Oo! Talang! Go ahead. Make my day. Labas! Pakilamero! Tapa kayo! Tapa!
Alam kong iniisip mo yung nangyari kagabi. Pero wala ka nang dapat pang ipag-alala doon. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kinailangan pa nating tumakas nung dumating yung mga pulis? Negosyante ako, Reden. Kilala. Ayoko masangkot sa kaso. Makakasira yun sa negosyo. Paano yung mga bodyguard yung napatay? Basta na lang nating iniwan dun. Kung sa akin pala nangyari yon, pababayaan nyo rin ako. Marunong akong magmahal sa mga tao ko. Kanya nga pinaasikaso na kay Nonoy ang tungkol sa problemang yan. Tsaka isa pa. Nagpadala na ako ng tulong sa mga naulila nila. Hindi perang pinag-uusapan doon, Benito. Kundi pagpapahalaga sa tao nyo. Hindi sila nadidihado sa akin. Wala akong inilihim sa'yo. Nung una pa man, alam mo na delikado ang trabaho mo. Dahil sa marami akong kalaban na hindi ko nakikilala. Kalimutan mo na yon. Siya nga pala. Tagal-musal ka na ba? Halika sa bahay. Saluhan mo ako. Sige na. Mas makakagana kung magtutulungan tayo sa halip na maging magkakumpetensya sa negosyo. At lalong lalakas kung pag-iisahin natin ang ating grupo. Madali akong kausap. Pero sa lahat ng ayaw ko, yung tinatraidor ako. Kung ang sinasabi mo, yung nangyaring pananambang sa inyo nung isang gabi, wala kaming kinalaman doon. Kaya nga pinilit kita makausap para makapagpaliwanag. Huwag na natin pahabain pa ang usapang ito. Papayag ako na makasama kayo ng grupo ko kung ibibigay nyo sa akin ng 30% ng kikitain nyo. Kung papayag ako sa kondisyon mo, ikaw lang kikita. Walang mangyayari sa amin. Talagang walang mangyayari sa pag-uusap ninyo dahil puro kayo daldal. Ba't ka ganyan magsalita? Kung tutusin, damay ka rin sa problemang ito. Hindi na ngayon. Dahil nagdidesisyon ka ng hindi nagpapaalam sa akin. Ang ibig mo sabihin, kasama ka sa grupo nila. Noon yun. Pero simula nang ibasura ako ng gagong ito, bala na igagante ko. Huwag kayong magmadali. Ikaw naman, dahil malaki utang na loob ko sa'yo, papagpapahingahin na kita sa sementeryo. Hindi na importante kung nasan ako. Ang gusto ko lang malaman kung bakit nyo ako dinidin sa pagkamatay ng mga tao nyo. Kung hindi ikaw, sino? Mga pulis na sumugod sa safe house. Sila pumatay sa mga bantay ko. Alam kong papatayin din nila ako kaya tumakas ako. Totoo ang sinasabi mo eh. Walang dahilan para magtago ka. Sumuko ka sa akin. Kailangan natin mag-usap ng personal. May dapat tayong paliwanag sa isa't isa. Dinyente, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sino mga gustong tumulong sa akin at kung sino mga kalabang ko. Kung hindi ka susuko, dalawa lamang ang pwedeng mangyari sa'yo. Ang mapatay ka ng mga kalaban mo, o ako mismo ang papatay sa'yo. Saan tayo pwede magkita? Sa lumang paggawa ng Hollow Block sa Pandakan. Mamaya alas 9 ng gabi. Teniente, hindi na natin naabutan ng mga yan. Sir Den!
Panay ang banat sa atin ng media. Dahil sa kapalpakan nyo, iisang pipitsugin tao, hindi nyo pa mahuli. Sir, hindi namin kasalanan nangyari kagabi. Sa katunayan nga nagtataka kami kung paano nalaman ng kalaban kung saan namin kukunin si Reden. Puro kayo palusot. Sawang-sawa na ako sa katwiran nyo. Mula ngayon, bitiwan nyo ng kaso. Mabuti pa, magronda na lang kayo. Baka sakaling may masabat pa kayong akit bahay. I-assign ko na lang sa ibang paghuli kay Reden Sarmiento. Pero sir, paano yung pinagpaguran namin? Narinig mo, sinabi ko. Dismiss! Yes, sir. Huwag ka na pumalag. Tabi mo. Tarantado ka talaga, Reden! Anong kagagawan to? Nasa sementeryo tayo, Teniente. Wala tayo sa presinto. Kapag nagkamali ka ng sagot sa mga itatanong ko, isasama kita sa mga nakabaon dito. Ba't mo ako sinetap? Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag na tayo maglokohan, Teniente. Dahil mga taong humabol sa akin nung mapatay si Don Benito, at yung mga nakalaban ko sa bodega ay iisa. Ba't mo pa ako tinulungan kung papapatay mo rin pala ako? Ganyan ba talaga ugali yung mga pulis? Hindi kita masisisi kung pag hinalaan mo ko. Pero wala akong kinalaman sa nangyari. At isa pa, hindi ko alam kung paano nalaman ng mga taong yun kung nasaan ka. At kung talagang gusto kitang patayin, sana noon pa nung mahuli kita, itinumbala kita. Hindi ka na sana umabot sa presinto. Ang galing mo talaga umarte, Teniente. Pero tapos na sarsuela. Isasara ko na ang telon. Sige, kung talagang ayaw mo makinig sa akin. Pero isa lang ang sasabihin ko. Nakatisod ka ng malaking kalaban. At natitiyak kong hindi sila titigil hanggang tuminga ka. Hindi mo sila kaya, Reden. Kailangan magtulungan tayo. Mahirap yatang magtiwala sa'yo, Teniente. Kailangan ko rin ng taong pumatay kay Don Benito. Dahil siya lang ang makakapagturo kung sino mga kasama sa sindikato. Kung tutulungan mo ako, mabubuo ko ang malaking sindikato. At mapapatunayan mong wala kang kasalanan. Swerte ka pa rin, Teniente. Hindi ako mamamatay tao. Pero sa oras na malaman ko nakasama ka sa mga gustong pumatay sa akin, babalikan kita. At kahit mapatay man ako, titiyakin ko sabay tayong ililibing. Ito nga pala susi, Teniente. Ikaw na bahala makiusap sa mga nakalibing dito. Baka sakali maawa sa'yo at bumangon. Tulungan ka makawala. Reden, sa mga araw na pinagsama niyo ni Daddy, nung nasa Amerika ako, may nakita ka bang illegal na trabahong ginagawa niya? Wala naman. Pero ang pinagtataka ko, ilang araw nung ihatid ka namin sa airport, pumunta kami sa port area para salubungin isang shipment. Doon pa lang may mga tao nang gustong pumatay sa kanya. At kami yung mga pulis na rumisponde sa insidenteng yon. Doon namin natuklasan ang mga illegal shipments ng mga electronic equipments at drugs. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ganun kasama ang daddy ko. Sana nga itama kayo, Miss Pareño. At ang tanging susi para malaman natin ang katotohanan ay walang iba kundi si Major Baldemor. Nung pamamamatay ang daddy mo, at nung pagtangka na ako patay ng mga kalaban, binala ko nung lumayo at akasan mga nangyari. Total, hindi ko naman kayo kaano-ano. At wala naman talaga akong kasalanan. Pero naisip ko rin, kapag ginawa ko yun, parang inamin ko na rin na may kinalaman ako. At mas paniniwalaan mo mga sinasabi nila.
Ito na malaking pagkakamaling ginawa ni Tiniente San Diego. Sa ginawa niyang ito, lalo lamang niya akong binigyan ng pagkakataon para pabigatin ang sentensya laban sa kanya. Nakakalat na mga informers at asset natin ngayon, sir. Sa ngayon, inaamoy na lamang nila kung saan nagtatago si Teniente. Sir, sa palagay ko kasama na ni Reden yun eh. Eh de mas mabuti, kapag natsyempohan niyo sila, huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon, itumban niyo na. Sayang din ang 500,000 pabuya sa sino makakahuli. Eh, sir, ibibigay ba ng buo yung pabuya? Ang hina mo naman pare. Siyempre, ang kalahati nun, mapupunta sa mabuting kamay. Hindi ba, sir? Kevin, Sir, may tao kung gustong kumausap sa inyo, taga Presinto 1. papasukin mo. Pasok kayo. Sir, SPO3 Reyes. Gusto mo raw ako makausap? Sir, pwede ko ho ba kayong makausap ng sarilinan? Maupo ka. Thank you po. Ano ba ang atin? Tungkol ho kay Reden Sarmiento, sir. Anong tungkol kay Reden? Kung maituturo ko ho ba kung saan siya makikita, makukuha ko ho ba ang 500,000 pabuya? Kung tama ang impormasyon. Bakit? Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi, sir. Pero may kilala akong tao na makakatulong sa atin para makita siya. Wala ka na bang gagawin tama? Kaya ko nga ipinagkatiwala sa iyo mga delegadong lakad dahil ang akala ko, maaasahan ka. Ano bang meron ng taong yun at lagi ka na lang nalulusutan? Lamok at ipis na lang yata ang kaya mong huliin. Nagpaposte na ako sa bayan na yan. Pag nahuli natin siya, madali na natin makikita si Reden. Mahina na talaga yung baterya ng utak mo. Mukhang hindi na umaandar eh. Uuwi pa ba yun? Eh, alam na niyang hinahanap natin siya. Baka hindi mo alam kung gaano katalino ang babaeng yun. Huwag na tayo magsisiyan, Dennis. Pumapalpak din naman kayo eh. Kung tutuusin, napaganda pa nga ang pangyayari. Mga puganti na sila. Mapatay man natin sila. Walang kaso. Paano kung magsama-sama ang mga puganting sinasabi mo? Hindi kaya lalo silang tumapang. Opisyal pa rin ako, Dennis. At ang tapang na sinasabi mo, hindi pwede sa kapangyarihan ko bilang pulis. Major, kung dumiretso sila sa krame at i-report ka nila sa Inspectorate Division. Ano ebidensya nila? At sino paniniwalaan nila? Ako na isang opisyal? O sila ng mga wanted? Traidor ka, Dennis! Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Wala kang utang na loob. Pati si Daddy na tumulong sa'yo. Pinatay niyo! Alam mo bang pareho lang kami ng daddy mo? Ginamit ko rin ang utak ko para umasenso. Hayop ka! Hayop! Masakol ka pa sa lupon! Kaya hanggat may magagawa tayo na naayos sa batas, yun ang gawin natin. Sana nga tama yung ginagawa mo. Paliwanag ang pinag-usapan namin ni General Robles. Paimbestigahan niya ang reklamo ko kay Major Baltimore. Kailangan lang, may harap ko kayo sa kanya. Kayo magiging star witness. Napasok tayo! Si Dayan! Dayan! Tiniente, wala sila dito!
Salubungin natin! Halika! Bitiwan Halika, David! mo ako! San Diego! Pareho tayong pulis, ba't tayo naglalaban? Si Reden ang kailangan ko. Tulungan mo ako, lalakarin ko ang promosyon mo. At yung pabuyang 1 milyon. Sa'yo na yun! Dodoblihin ko pa! Pareho nga tayong pulis, Major! Pero magkaiba tayo ng prinsipyo! Hindi kaya na sigmura kung ginagawa mo! Tsaka huwag na tayo magpulahan! Alam kong hawak mo si Miss Marenyo! Talagang napakagitid ng utang mo! Patay ka ngayon! Sige! Putok mo! Huwag ka, Dennis! Bakit hindi ka lumaban sa kanila ng pareha? Tumigil ka! Ah!